Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayan, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakan. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat kayo'y nananatili sa pagtupad sa kautusan ni Kristo na siyang Ten Commandments na hindi po natutulan ngayong hapon. Purihin ang Panginoon. buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello mga kapatid at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, ano? Tinawag ko ng gabi kasi ang oras po rito sa Pilipinas ay ganap na alas 5:55 ng hapon. Yan. At syempre ay palubog na ang araw nito, ano ho? Yan, mapagpalang hapon or mapagpalang gabi
ano po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ano po, yan. Bendecida noche a todos. Yan, sa ating mga kaibigang Espanyol, ano? Vespera de Benedicta Omnibus. Yan, sa ating mga taga-Roma, ano ho? Yan, shout out po sa inyong lahat dyan, sa mga kapatira nating naririyan, no? Minasan Chocofoco Sarita Euro. Yan, sa ating mga kapatid na nasa Japan. Modoege Chokbok Dowen Juniok Doweseo, sa ating mga taga-Korean, ano? Yan, at syempre Luzon, Visayas at Mindanao, binabati po natin yan mga kapatid, ha? Diyan din sa lugar ng Greece, binabati natin mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran, ha? Kalikay Enlo Eblogumene, ano ba yun? Biradia Holos, yan. O kaya ay gawin nating mas literal, ayan, no? Yologumene, yeah. Bradia se Holus. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, sa mga kaibigan natin sa Israel. Ereb Meborach Lekochem, yan. Okay. O nagtatry-try lang tayo mga kapatid, ha? Bulahan nga gabi kaninyong tanan sa ating mga kaibigang Kabisayaan. At shout out po sa inyo pong lahat dyan, saan man kayo naroong Kabisayaan, mga kaibigan, mga kapatid, ha? Yan, no? Pinagpala na banggi sa Indogabos, o kaya ay pinagpalang banggi sa Indogabos. Yan, sa mga kabikulan natin dyan, kila auntie, yan, kila uncle, no? Shout out po sa inyo. Yan. Mapagpala yang bengi karelangan sa ating pong mga kapampangan. Shout out po sa inyong lahat mga kapatid. Sa gabi pong ito ay muli na naman tayong darako, no, sa ating pong mga personal na pagbati. Siyempre binabati natin yung mga kanina ay nag-likes, no, at nag-heart dun sa ating announcement at nag-comments. Yan, no, lagay natin sa screen. Alright. Yan. Shout out muna mga kapatid sa ating mga kaibigang nag-likes, nag-heart, ano po, at nag-comment. Shout out kay Chin Chan Chai Choi Cham. Tunog tunog Chinese. Chin Chan Chai Choi Cham. Shout out po sa inyo kapatid. Kay Levi Contreras, ganun din kay Royce Prime. Binabati rin natin kay si kapatid na Magwayen, at kay Wawi Di Guzman Padua Berami. Yan. Si Jerobi B. Toledo. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo o gabi. Ernesto Junior Flores. Yan, at ingat po kayo dyan sa Middle East, kapatid Ernesto, at pagpalay po kayo ng ating Panginoon, no? Ingatan po ninyo yung kalusugan. Rodel Angkiolog, shout out po. Ganon din kay Mila Rimas Ilarde. Yan, shout out din kay kapatid na Joel Galicia. Mapagpalang hapon kapatid Levi Contreras, Ken Panuncio Gonzales. Yan, binabati rin natin, ha? Si kaibigan nating Patrick Gonzales, shout out sa'yo. Baka sakaling mapagawi, so, sa ating YouTube channel, ay binabati po natin ang kapatid na Patrick Gonzales. Yan, shout out kay Ad Shine V, ang ating napakasipag, ano, na kapatid sa pananampalataya. Kay kapatid na Agustin Oliveros. Yan, mapagpalang gabi. Okay. Binabati rin natin Reynaldo Codogromo at si Mel Makahilig, Jeffrey, Rian Zares, Mahaba Jeff,
Yan, shout out din kay Arnel Yam Castañeda. Binabati rin natin si Michael Antonio Ilabo at si kapatid na Dennis Castillo. Ganun din, ay patuloy nating binabati ng mapagpalang hapon, mapagpalang gabi, kapatid na si Engineer Eric Fondevilla Fontamellas Falyar Pamorcan. Yan, kapatid na Pamorcan, mapagpalang gabi po sa inyong family. Gerson Andrade Malunes at si kapatid na Jesse Obrero. Ang kapatid na Gideon Sulweta, binabati rin natin ang ating pong kaibigan. Ganon din si Jehon Heto paano ba to? Jehon Heto Seseo. At ang kapatid na Joel Colantro Bandola. Okay, kasama rin nating binabati sa mga nag-likes at nag-heart sa ang kapatid na Ulysses Fonte, Jocelyn B. Cardenio, Marical Serrano Jr. Shoutout po sa inyo lahat. Ganon din kay Pedro Royo, Leonardo Paras, at si kapatid na Evangelistes Bernard A. Encomienda. Binabati rin natin Jo Marie Buhawi. Shoutout din kay Elmer Cipriano, ang kapatid na Avila Leonard Ning Bayate, Cesar Vargas, at ang kapatid na Royce Prime. Kasama rin nating binabati Cesar, nabanggit ko na, Cesar Vargas, Royce Prime, Renato Sampan, yan. Si kapatid na Jackie Selly, shoutout po sa inyo. At si Omni Distributor, Bothab Disbal sa Dobal, yan. Shoutout po sa inyo dyan, mga kapatid. Binabati natin ang kabuuhan ng 3A Media sa lahat po ng membro ng 3A Media. Yan, dyan sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, lahat po kayo ay aking pong binabati sa programang ito. At sa kabuuan din ng Advent Biblical International Ministry ay patuloy pong nating binabati. Patuloy po kayong pagpalain sa lahat po ng membro. At syempre sa atin pong gwapong-gwapot, makisig, napakabait na mentor, Rocky Tulog. Shout out po sa inyo, mentor Rocky Tulog. Yan. Okay. Tingnan pa natin kung sino ang dito tayo sa live naman kumuha ng ating pong babatiin. Yan. Alright. Ilagay din natin sa ating enter muna natin. Yan. Okay, teka, tingnan pa natin. Yan, dito po ito sa kasalukuyan nating live broadcast. Okay, ayan. So, tingnan natin, check natin kung naka-flash. Ayan. Alright, binabati natin dito sa ating kasalukuyang pag-online, live broadcast po tayo ngayon dito po sa amin pong bahay. Yan. Kapatid na Jesse Oliva. Yung kanina pong mga binati ko ay sa announcement po yun, na nag-like and share po, nag-like and approve po sila. At pagkakataon na rin po ninyo, mga kapatid, dyan po sa live, baka pwede po ninyo itong i-share para marami pang makinabang, At pagkatapos po ng ating programa sa Facebook, ay ipopost naman natin to sa ating pong YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, i-type nyo lamang po, mga kapatid, Fernando B. Camacho Jr. Ayan, at makikita na ninyo dyan yung programa natin sa YouTube. Yan po ginagawa nating storage ng ating pong lahat ng mga programa. Yang Back to the Truth Ministry sa YouTube po yan. Yan. Shout out po Jesse Oliva, Jenny J. Valdez. Binabati rin natin Ingrid Mateo. Mapagpalang hapon po sa inyo sa presidente ng Ayon sa Kasulatan, kay kapatid na Samuel Patalinhog. Yan. At sa lahat ng Patalinhog family, binabati natin ngayong gabi.
shout out po sa inyo pong lahat. Ayan, at si Ace Watchman Camera, ayan, kasama rin po natin. Ayun, si Mentor Rocky Tulog, ayan, ano rin pala, comments, ano? Sabi niya, gandang gabi po. Ayan, likewise po, Mentor Renato Lacambra, ayan, good evening brother. Ayan, likewise po, at shout out din po sa inyong family. Okay, tingnan pa natin, no? Kung tayo meron pang alright, sama natin ang kapatid. Yan, pause ko muna ha, mga kapatid, ha. Alright, oh. Sige, at mamaya naman tayo ulit babalik sa ating mga batian. Ano po? Okay. So, ngayon ay binabati muna natin Joel Colantro Bandola. Yan, sabi niya, magandang gabi po, Kap. Yan, likewise po, ganun din sa inyong lahat po riyan, ano, sa inyong buong family. Yan, mapagpalang hapon po. Patuloy po kayo pagpalain ng atin pong Panginoon. Okay. So muli ang inyo pong lingkod ay bumabati ng mapagpalang hapon o di kaya'y gabi, ano, sa inyo pong lahat. Yan, mga minamahal naming taga-subaybay, saan man po kayong panig ng atin pong bansa naroroon, mapa Luzon, mapa Visayas, mapa Mindanao. At binabati rin natin maging ang mga nasa ibayong dagat, no? Yan, mga tawid dagat. Kayo po ay kasalukuyang nakaantabay sa programang Ayon sa Kasulatan. Isa pong palatuntunang nagtatampok ng dalisay na katotohanan mula sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. At laging nagpapaalalang ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, maghanda kang siya'y salubungin. Kasama po ninyo ang inyong malit na lingkod kay Kristo na laging kasangga sa katotohanan, Master God Fernando B. Camacho Jr. Manatili po kayo sa ating himpilan, mga kaibigan, mga kapatid, at sama-sama nating himay-himayin, sama-sama nating pag-aralan o di kaya'y pagnilay-nilayan ang mga aral na magbibigay liwanag, pag-asa at patnubay sa atin pong buhay pananampalataya. At bago tayo tuluyang pumalaot, mga kapatid, akin munang hinihilingan, samahan po ninyo ako sa isa nating maikling panalangin. Let us pray, mga kapatid. Muli po, Amang Banal, sa pagkakataon pong ito, habang kami ay nagsasang-usapan sa ilalim po ng inyong pangalan, tanging hangad po ng bawat isa na kayo po ang patuloy naming maparangalan. Kayo po ang patuloy na makita at makilala ng buong sanlibutan. Hangad din po namin, Ama, na pangunahan po ninyo ang programang ito, basbasan, tulungan kami, pakisamahan ng banal na Espiritu at maihatid sa kanilang mga tahanan ang inyong pong mga aral. Sa mga nagbabible study, maging katuwang nila ito sa pag-apuhap sa katotohanan at kayo ang patuloy nilang maitanghal. Umaasa po kami na sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa ng inyong bayan ay maraming mga kaluluwa ang mapapaabutan ng pabalita na magdudulot sa kanilang paglapit sa inyo at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Patawad po saan man kami nagkulang, saan man kami nagkasala. Muli po, pinagkakatiwala namin ang buong oras na ito sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang atin pong paksa, katulad ng ating announcement, ano, na nakalagay, no, ayan, no, totoo ba? Ayan, no, inalis na ang 10 utos ayon sa Hebreo 8:13. Ayun, marahil meron na naman tayong mga
kaibigan ngayon na nagtataas na naman ng kanilang kilay, nagsusumungit na naman. Kasi ito na naman ang paksa, 10 utos na naman. Sila po rito ay suyang-suya na. Pero sa kabila ng kanilang pagiging suyang-suya, ay patuloy pa rin naman nilang tinatalikuran at ayaw sundin ang banal na utos ng ating Panginoon. At patuloy nilang ipinangangalandakan saan mang platform kapag nadadako sa usaping ito na ang 10 utos ay wala na. Ang 10 utos di umano ay inamyendahan na. Ang 10 utos di umano ay panis na. Ang 10 utos di umano ay expired na. At kung ano-ano pang mga inimbentong kataga ang mga negatibong bagay na kinakapit sa 10 utos para lamang wag sundin ng tao. Ang iba'y nagsasabi pa nga, ang 10 utos ay hindi utos para sa atin sapagkat yan ay utos para lamang sa mga Hudyo. Maraming mga haka-haka, maraming mga maling aral, maraming mga tiwali sa pananampalataya na patuloy na isinusulong ang maling aral na ang 10 utos ay hindi na umiiral, hindi na dapat sundin at inalis na ng ating Panginoong Diyos gamit ang talatang Hebreo 8:13. Yan. Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, kapag kayo mayroong mga saloobin, i-post naman po ninyo dyan sa comment section. Akin po yang bibigyang daan sa impapawid, akin po yang babasahin. Okay? Kaya hindi lamang po ako ang magbibigay ng liwanag ukol sa talatang ito, kundi kayo man din po. Dyan sa comment section. Hindi man kayo nakikita, pero ang inyong mga letra na itititik po riyan ay akin pong ipa-flash sa screen para mabasa ng ating pong mga kababayan, maging sangkap sa ating pong pag-aaral po ngayon. Yan. Okay. So, tingin muna ako rito. Yan. Okay, So, bago ko sumagasa, babatiin ko muna kapatid nating si Aguirre Ray. Yan, shout out sa'yo kapatid na Aguirre Ray. Yan. Yan, si kapatid na Aguirre Ray. Kasamaan po natin na ngayon. Samantalang, ito na nga ang ating paksa. Tulad ng aking nababanggit mga kapatid, hanggat mayroong mga ngaral na taliwas sa katotohanan pagdating sa 10 utos, ang inyong pong malit na lingkod kay Kristo at ang iba pang mga ngaral at ibanghilista ng Seventh-day Adventist ay hindi rin po magsasawa na talakayin ang bagay na ito. Ako po ay tatalakay sapagkat ako ay umaasa. Baka sakaling sa pagkakataong ito, maunawaan po ninyo ng lubos ang paggamit ng Hebreo 8:13 ay hindi po akma para sabihing ang 10 utos ng ating Panginoon ay inalis na. Yan. Mabuti pa'y alamin muna natin ano ba nilalaman ng Hebreo 8:13. Yan. At nais ko pong basahin sa inyo ang 8:13 ng saling ang Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Itatama ko lang ng bahagya. Yan. Okay. Ang wika rito, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya. Ang una, datapwat ang pagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Sa talatang ito, marami ang nabiktima ng mga maling aral. Ginamit nila ang talatang ito para ipasunod sa gusto nilang mangyari. Hindi nila sinunod ang gusto ng banal na kasulatan sa tunay na pagpapaliwanag nito, kundi ang ginawa ng ibang mga ngaral, ibang mga pastor, ibang mga ebangelista, mga ngaral, ibang denominasyon,
ang Biblia ay pinasusunod nila ayon sa kanilang doktrina. Ay mali po yun, mga kapatid. Sa pagkakataon po ito ay i-exegete natin, gagamitin natin yung prinsipyo ng exegesis. Para matunto natin ano nga ba talaga ang inalis. Alin ba talaga ang linuma? Alin ang hindi na umiiral sa panahong ito? Yung ba talagang 10 utos na binabanggit po nila? Ayan ang atin pong pag-aaralan. Mayroon ditong nabanggit na isang bagong tipan. Bilang conclusion na makaibayo natin sa pananampalataya, kapag nababanggit ang tipan, ang iniisip kagad nila 10 utos. Yan kagad ang kanilang nasa isip. Kaya pag sinabing isang bagong tipan, luma na yung tipang 10 utos. Yan. Meron ng bagong tipan. Sa bagong tipan di umano, hindi nakasama ang 10 utos kasi yun ay lumang tipan. Sa bagong tipan, wala na 10 utos. Kaya sa panahon natin, di umano, wala na itong silbi, wala na itong saysay. Hindi na ito dapat sundin. Yan, di ba? Ang ating lagi napapakinggan, mapadayalogo, di ba? Mapapakikinig sa kanilang mga pagbo-broadcast, pagpapodcast. Yan lagi ating nakikita. Kahit sa kanilang mga keyboard warriors, ating nababasa, yan lagi binabanggit sa atin sa Hebreo 8:13. Wala na 10 utos, wala na yung lumang tipang 10 utos, ang bago na tipan, hindi na umiiral ang 10 utos. Ayan. Kung papansinin po ninyo, mga kapatid, ito kasing Hebreo 8:13, matagal na itong na-resolve sa pananampalatayang Adventist. Kumbaga, gasgas na nga ho ito kahit nga yung mga bagong mananampalataya ng Adventist, alam na nila yung pagpapaliwanag dito. Pero sa kapakanan ng mga kaibigan nating patuloy na binabible study, sa mga kaibigan nating naghahanap ng paliwanag tungkol sa 8:13, kaya naman tayo tumatalakay. Ayan. Diyan po sa ang Biblia, mapapansin ho ninyo yung salitang tipan. Yan po ay nakapahilis na sulat. Naka-italicize, kumbaga. Ayan. Ang mga translator po ng Biblia, kapag gumagamit sila ng sistema ng pagpapahilis ng sulat, yan po ay nagbibigay daan upang unawain ng mga mambabasa na yung kanilang inilagay na letra sa sistema ng pahilis, yan ay maaaring ginawa nilang supplied o pandagdag doon sa pinagdudugtungan ng kataga. Yan. Ang iba naman, ipinapahiwatig nila na yung nakapahilis na sulat ay hindi sila sigurado kung yan nga ang dapat na ilagay. Kaya ginagawa nila pahilis. Yan, Dalawang bagay ang lagi nilang ginagawa. Kapag wala silang makitang eksaktong salita, gumagamit sila ng ibang termino na mas malapit. Tapos ito'y kanilang ipapahilis. Yan. Ang isa namang bahagi, gumagamit sila ng pahilis na letra bilang pagdaragdag o pagdidiin. Supplied, Yan, doon sa teksto. Yan. Kasi, dito sa Hebreo 8:13, pag tinignan ninyo yung kasulatang Grego, yung salita pong tipan ay wala po. Hindi po umiiral doon sa tekstong Grego. Ang ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Inyong makikita dyan po sa tekstong Grego. Ayun. So, makikita po ninyo dyan yung mga check ko kung naka-screen. Ayan, tama-tama. Nasa screen tayo. Yan. Mababasa nyo po dyan yung mga katagang ento, legen, kainen,
pepaleoken, ten proten dote palayomenon, kay ginaskon engos, aparesmo, yan. Yung mga salitang kainen, mapapansin po ninyo, wala kayong mababasa na mismong kataga na nagsasabi sa atin tungkol doon sa terminong bagong tipan. Ano po? Teka ha, nag-collapse yung aking ano. Naghahang yung aking ano eh. Buksan ko muna itong Greek Bible natin, ha. Yan. Okay, binubuksan ko po yung ating Bible Works, no, version 9 para makita po natin. Yan. Yan. Okay, balik tayo rito. Para meron akong reference, no? Makikita ba ninyo yan dyan? Tignan ko nga. Kung makita ninyo yung aking Greek Bible. Ay, wala. Ay, di bali. Okay. Di bali, tuloy na muna natin. Total, meron naman tayong PPT. Ano? Ayan. So dito, mapapansin po ninyo yung mga salitang ento, legen, kainen. Lagyan natin ng highlights. Lagyan natin ng highlights. Yan. Yung mga terminong ento, legen, kainen. Yan. Yan po ay literal na nangangahulugang sa paghahayag ng ukol sa bago o di kaya sa pagsasabi ng patungkol sa bago o kaya sa iba pang termino pagbanggit. Yan, pagbanggit tungkol sa bago. Yan. Wala kayong hindi ninyo ito mababasa ng pagbanggit tungkol sa bagong tipan. Wala pong tipan, hindi po ito akma na isaling lagyan ng tipan. Malibang ilalagay mo siya bilang supplied, yung salitang Tagalog na tipan, para lang maunawaan ng audience na yung binabanggit na bago ay tumutukoy sa tipan. Ang problema lang dito, medyo ambiguous yung salitang tipan. Pwedeng tumukoy sa 10 utos, pwedeng tumukoy sa tipanan. Ayan. Ano? Kaya, mas ligtas na paraan, uunawain natin ang Hebreo 8:13 batay sa kanyang context. Yan. Gamit tayo ng larger context at saka immediate context, kumbaga sa pag-aaral ng hermeneutics. Okay? Pero gusto ko makita ninyo dito, ang nakalagay po lamang ay ento, legen, kainen, nang ibig sabihin sa paghahayag o di kaya sa pagsasabi o sa pagbanggit ng tungkol sa bago. Yan lang. Yan po ang gusto kong makita po ninyo, ha. Sinasabi ko sa inyo, wala pong salitang karugtong yung talatang ito para pagkapitan ng salitang tipan. Okay? Ngayon, gamitin natin itong bagay na ito. Yan. Sa ibang termino, sa ibang mga pagsasalin, ganito natin mababasa. Nang sabihin ang bago,
pinawalang bisa niya ang una. At tumatanda ng malapit sa pagkawasak, tumatanda sa bingit ng kapahamakan. Sa ibang salin naman, kasi yung pong nabasa natin sa Greek, ipinasasalin natin to sa mga talagang mga kaibigan nating sumusulat, nagsasalita ng Greek na nakatira mismo doon sa lugar na ito. Yan. Sa iba naman, pwede itong maisalin ang wika nila nang sabihin ang bago, pinawalan niya ng bisa ang una. Yan, pinawalan niya ng bisa ang una. At lumalapit sa katapusan habang tumatanda, ang pagtanda ay kaakibat ng malapit na kapamakan. So napansin ninyo, maging sa mga makabagong pagsasalin ng mga tao, ng mga talagang nagsasalita ng Griego, hindi rin nila nilagyan ng salitang tipan. Kundi ginawa lang nila, pinawalang bisa niya, pinawalan niya ng bisa ang una. Puro ganun lang, ngayon, kaya maiintindihan natin, nang isalin ang Hebreo 8:13, nang idagdag ang tipan, ito'y magiging implied translation yung salitang tipan. Yung iba naman, sa halip na naka-italicize, nasa sistema sila ng bracketing. Yan. Na pagsusupplied o pag-i-implied lang ng termino, kumbaga para mabuo lang yung pangusap. Kaya nga lang, nagkakaroon dito, kung minsan kapag hindi ka marunong gumamit ng context, pwede kang mauwi sa pagkakamali, lalo na't isusunod mo ito sa iyong doktrina. Kaya ngayon, sa ibang version, halimbawa yung King James Version ng mismong 1611, a new covenant ang nakalagay. Ano po? Yan. Tapos naka-italicize din. Dito naman kay sa salin ni Mordok, ay nabuhat pa sa Pisita, ang nakalagay naman new, tapos may bracket, covenant. Yan. Maraming mga translations ganyan ang pagkakabanggit, pero hindi ko na lahat ito ilalagay, yan, para lang aware lang po kayo. Ganon din sa Norton Translation of the Peshitta. Ang nakalagay, a new, then bracket, covenant. Yan. Okay? Pero, kapag susuriin nating mabuti, gamit ang iba't ibang mga tools, ang pinakatumpak, pinakaakma, na masasabi nating pagsasalin, ay ito halimbawang mababasa natin sa English Darby Bible. Yan. In that he says new, wala nang karugtong na tipan or covenant. Yan, kasi wala nga noon sa tekstong Griego. Ganon din sa Douay Rheims, okay, ng American edition. Now, in saying anew, wala na ulit karugtong na covenant. Sa Etheridge Translation, ganun din, the new, walang karugtong na covenant. Yan. Itong mga ito ay sinunod nila ang tinatawag na literal translations. Yan. At sa pagkakataong pong ito, sa particular na talata, hindi na sila gumamit ng mga supplied text. Hindi na sila naglagay italicized at bracketing, yan, kundi talagang niliteral translation po nila. Ayan. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na kapag naglalagay sila ng italicized or bracketing ay mali na agad. Ang ginagawa lang natin, inuunawa natin bakit nila itinalicize o ipinahilis yung sulat. Yung kalang pagtatranslate. Bakit nila nilagyan ng bracketing?
mayroong dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Kasi nga, ito'y kanilang implied. No? At ina-accept naman natin ito, di naman natin sinasabi na mali yun. O kundi inuunawa natin, bakit ganitong sistema ang ginawa nila. Ayan, na kahit na wala doon sa tekstong Grego, pero nilagyan nila ng italicized or bracketing. Pero yan po ay ina-accept din natin. Kasi nga, para ang layunin po niyan, para maunawaan ng reader kung ano yung binabanggit. Ngayon, ang ginagawa lang po ng inyong malit na lingkod ay dahil marami rin ang nalilito doon, sa italicized na nakala binabanggit niyang covenant yung Ten Commandments. Yun lang ang ating pong concern na lilinawin po ngayon. Okay? Yan. Balikan natin yung Hebreo 8:13, pero ang basahin naman natin Tagalog, yung ang salita ng Diyos na salin. Ganito ang ating mababasa. Ito pong saling ito sa particular na talata ng ating binabanggit 8:13. Ito po'y tinatawag na implied acceptable according to the context ng Hebreo 8 mismo. Okay? Isang pagsasalin na inianyo sa paraphrasing system. Ganito ang ating mababasa. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan. Ang layunin po ng paraphrasing translations, hindi para iligaw ang tao. Ganon din yung mga literal translation, hindi para iligaw ang tao. Iisa lang naman ang layunin ng mga Bible translation. Malaman ng tao ano ba talaga yung tinutumbok ng talata. Nang sabihin may bagong tipan, ano bang ibig sabihin ng bagong tipan? Nang sila'y naglagay ng supplied na tipan. Nang sabihin naman sa English, New Covenant, tapos may bracketing. Ano ba ibig sabihin nung inilagay nilang covenant? Ang ginagawa ng mga paraphrasing translators, ipinaunawa sa atin na yung ibig sabihin ng mga yon ay kasunduan. Ayan, tulad ng salita ng Diyos. Ayan, dito sa Hebreo 8:13 na salin. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan. Malinaw na pinawalang bisa niya ang nauna. At anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Yun. Ngayon, Brother Fernan, di ba wala nga yung salitang ng kasunduan, wala naman yung sa tekstong Grego? Opo. Pero dito hindi nila itinalicize, hindi nila nilagyan ng bracketing. Bakit? Kasi itong ang salita ng Diyos translation ay isa pong paraphrase version ng Tagalog. Paraphrasing po ito. Ang layunin ng paraphrasing, ipakilala sa atin, ipaunawa sa atin ano ba yung binabanggit na bago. Yun. Nasa ibang version ay tipan, nasa ibang version ay covenant. Ano ba yung binabanggit doon? Nililiwanag ng mga translator na yung tipan doon ay tipanan. Yung covenant doon ay kasunduan ng dalawang partido. Yan. Sino yung dalawang partido? Ang Israel at ang Panginoong Diyos. Mayroon silang kasunduan na nauna bago nakipagkasundong muli sa atin. Yan. Kaya sabi rito, dapat po natin maunawaan, ang tinutukoy po rito na niluluma na, inaalis na, winawala ng bisa, hindi po ang 10 utos mismo, kundi yung naunang kasunduan. Yan. Yung naunang tipanan. Kaya sabi ng talatang ito, nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan. Malinaw na pinawalang bisa niya ang nauna. Ano yung nauna? Yung naunang kasunduan. Ayan, no? Sa ibang translation, halimbawa, ito pa, yung Contemporary English Version. Ito po ay isang paraphrasing version din, mga kapatid. Ano ang sabi? When the Lord talks about a new agreement,
Ayun. New agreement. Yan. Kasunduan din po ang binabanggit. Hindi talaga 10 utos ang inalis o niluluma sa tagpong ito ng Hebreo 8:13. Okay po? Yan. Kasi, kung ang inalis dito o pinawawalang bisa ay ang 10 utos, dapat ang mababasa natin sa tekstong Grego ay ganito. Yan. Ganyan dapat ang mababasa natin. Yan. Atitesen ta deka entolas. Yun, dapat ganun ang mababasa natin. Kaya lang, walang nakalagay sa tekstong Grego ng 8:13 ng Hebreo ng salitang atitesen ta deka entolas. O di kaya ng Koine version na kateresen tas deka entolas. Wala rin pong ganyang nakalagay. Okay? Kaya yung mga termino na walang bisa na 10 utos, hindi po totoo yun. Kasi hindi mo mababasa na ang pinawalang bisa ay ang 10 utos. Dahil hindi mo mababasa sa tekstong Grego itong dalawang salitang Gregong ito doon sa partikular na talata. Okay po, so sana maliwanag po sa inyo At hindi rin natin mababasa at hindi rin dapat natin unawain na winakasan na ng ating Panginoong Diyos ang bisa ng tipang 10 utos. Yan. Wala tayong mababasa na winakasan niya ang bisa ng tipang 10 utos. Yung mga katagang Grego na exalipen tenday namin tes diatekes tondeka entolon, hindi po ninyo mababasa sa tekstong Griego. Yan. Ganon din ang Koine translation na kategesen tenday namin tes diatekis tondeka entolon. Wala rin po kayong mababasa. Kaya matibay ang atin pong paninindigan na kailanman ay hindi pinawalang bisa ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos, hindi winakasan ng Panginoong Diyos ang bisa ng tipang 10 utos. Yan. Ngayon, isa pa, hindi rin natin mababasa sa tekstong Grego na pinawalang bisa ng ating Panginoon ang unang tipang 10 utos. Yan, wala yung unang tipan na 10 utos, wala po. Kasi kung ang pinawalang bisa diyan ng ating Panginoon ay yung unang tipang 10 utos, dapat mababasa natin sa tekstong Grego yung mga katagang ito, nakatergesen ten donamentes protest diatekis ton deka entolon. Wala po kayong ganyang mababasa. Kaya yung mga nagsasabi na pinawalang bisa na ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos, mali pong turo yon. Maling interpretasyon yon ng 8:13. Yung nagsasabing winakasan niya ang bisa ng tipang 10 utos, wala po yan sa katotohanan. Huwag niyong paniwalaan. Yun pong nagtuturo na pinawalang bisa niya ang unang tipang 10 utos, huwag din po ninyong paniniwalaan. Sila po ay wala sa katotohanan. Hindi rin sinasabi sa atin ng tekstong ito ng Hebreo 8:13 na pinawalang bisa niya ang tipan ng 10 utos at hindi na ito dapat pagtuparin. Wala rin po tayong ganitong mababasa. Kaya, yung mga kataga rito sa tekstong sa Gregong kataga na katerzen ten diateken ton deka entolon kay yokete
epeterei oten ay walang mababasa at hindi mo mababasa doon sa tekstong Grego ng partikular na talata pong ito. Kaya tayo, hindi tayo naniniwala na pinawalang bisa ng ating Panginoon ang tipang 10 utos. At hindi na ito dapat patuparin sa panahon pong ito. Alin po ang inalis ng ating Panginoon? Yung lumang kasunduan. Yan. Ang ipinalit, bagong kasunduan. Sa Ingles, ang ginamit, New Agreement. Yan, no? Yung bagong tipanan. Yan po ang ating mababasa. At tatanda po natin, ang nakalagay po lamang ay ento legen kainen. Yun lamang po ang nakalagay sa tekstong Grego. At ang binibigyang emphasize dito ng tekstong Grego ay yun pong tipanan, yung kasunduan. Yan. Ngayon, doon sa isang talata kung bakit kailangang baguhin o alisin ang unang tipan at palitan ng bagong tipan. Ang ibig ko sabihin sa tipan, unang tipanan, unang agreement papalitan ng ikalawang tipan o ikalawang tipanan o ikalawang kasunduan. Yan. Kaya unawain po ninyo yung tipan na binabanggit sa 8:13, yung tipan po riyan na nakapahilis, yan po ay agreement, tipanan, kasunduan. Yan, Diyan po ninyo uunawain, mga kapatid. Bakit kailangang baguhin? Bakit kailangang palitan? Bakit kailangang lumain? Ayun. Kasi, ang sabi doon sa 8:8 ng Hebreo, ayon sa kanyang context. Kasi mahalaga, mga kapatid, na ibabalik natin sa context. Ito'y pangunahing sistema ng pag-aaral sa mundo ng hermeneutika. Para maunawain natin ang Biblia, kung bakit yung talatang iyon na ilagay doon, alamin natin yung kanyang background, yung kanyang kwento. Yan. At makikita po natin yan sa context. Bakit kailangang magkaroon ng bagong tipan? Ano yung tipan na binabanggit? Bagong kasunduan o bagong agreement. Bakit kailangang dapat magkaroon ito? Sabi sa talatang ito, sa 8:8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Lagyan natin to, ng highlights. Yan. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Yung iba naman, inunawa yung salitang kanila, yung kanila raw di umano tumutukoy sa 10 utos. Yan. Kaya kailangan palitan 10 utos kasi may kakulangan sa kanila. Ganyan po nila unawain. Pero mali po yun, mga kapatid. Kasi maliwanag, yung kanila ay tumutukoy sa tao, sa Israel, ayon sa mga pagkakahanay ng talatang ito. Ang tawag naman po riyan, syntax. Yan. Ayon sa syntax, makikita po ninyo, yung may kakulangan, yung tinutukoy na kanila, ay tumutukoy sa tao, hindi sa 10 utos. Tingnan ho ninyo. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Tingnan nyo yung daloy ng syntax. Magkaugnay yung sinasabing may kakulangan sa kanila, tumutukoy yun sa tao. Kaya ang Diyos gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Yan.
isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayan, Kaya usapan dito, tipanan mga kapatid. Bago dumating yung 8:13, meron munang naunang kwento sa talatang 8 ng Hebreo 8. Ayon. Kasi merong kakulangan sa kanila, ibig sabihin, mayroong mga pagkukulang, may pagkakamali ang bayang Israel sa pagtupad o pagsunod doon sa kautusan o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na siyang bahagi ng tipanan nila o kasunduan nila, na siyang bahagi ng kanilang agreement sa isa't isa. Nagkaroon ng pagkukulang dito ang bayang Israel. Samantalang ang Diyos hindi nagkulang. Kundi ang nagkulang yung nakipagtipan sa Diyos. Ay sino po yan? Yung Israel. Ano po? Ayan. Ngayon, 8:8, tuloy natin sa 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Pansinin po ninyo, ang ilalagay ng ating Panginoon, mga kautusan. Yan, saan ilalagay? Sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Sa tekstong Grego, ang nakalagay po riyan na aking mga kautusan ay nomos. Yan. Kaya marami po yan aking mga kautusan. Kasama po riyan yung binabanggit nating 10 utos. Kaya sa bagong pakikipagtipan ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang paglalagay ng kautusan sa ating puso, hindi lamang 10 utos ang naroroon. May iba pang set ng mga utos. Kaya lang, siyempre, ang nagiging sentro ng ating usapin, 10 utos. Kaya naman nililino natin nang ilagay ng ating Panginoon yung kautusan sa pag-iisip at sa puso ng tao, kasama po riyan sa bagong tipanan, bagong kasunduan, sa bagong agreement, ang 10 utos. Hindi po yun nawawala. Ayan. Kaya ang mayroon lamang kakulangan, yun lamang pong mga tao na nakipagtipan sa ating Panginoon. Hindi naman natin sinasabi lahat ng mga Hudyo, lahat ng Israel nagkaroon ng pagkukulang. Hindi naman po, sapagkat meron naman ding mga Hudyo nung araw sa panahon ng lumang tipan na talagang lumakad rin talaga sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. Kaya lang, karamihan talaga sa kanila nagkaroon ng pagkukulang. Kaya parang ang approach, ang inilagay na approach ay pangkalahatan. General approach ang ginawa. Ayan. Sa bagong kasunduan, sa bagong tipanan, sabi dito, ang Panginoon ay gagawa ng pakikipagtipan. Yan, pakikipagkasundo. Muling pakikipagkasundo. Pakikipagtipan uli. Yan. Magkakaroon ulit ng panibagong agreement. Yan. Kaya, maliwanag sa banal na kasulatan na ang niluluma hindi po ang 10 utos, kundi yun pong kasunduan lamang ng unang kasunduan ng Israel. Sa bagong kasunduan, may panibagong sistema, pero hindi nawawala ang 10 utos. Kasi ang pagkakabanggit, nomos. Sa nomos, nakapaloob ang entole. Yan. Nakapaloob ang 10 utos. Kaya sa panahon pong Kristiyano, patuloy pa rin umiiral ang pagsunod o pagtupad sa 10
utos. Ano po? Ayan. Oh. At mapapansin din ninyo dito sa Hebreo 8 8 Gs yan. Ayan. Ay, nawala. Ayan. Papasinin po ninyo, ang wika rito, inilagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. No? Inilagay. Tapos, sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Kaya, maganda yung paliwanag ng ating mga laiko rito. Hindi na sa bato isinulat, kundi sa mismong puso ng tao. Ayan, no? Yun ang nababanggit ng ating mga laiko nung araw. Ay, totoo naman po yun eh. Ayun, sabi kasi nung talata eh. Sa bagong tipanan, yung mga kautusan ng Diyos, ilalagay na sa isipan ng tao. Tapos, itatala na ito, isusulat ang mga itoan niya sa puso ng mga tao. Ayun. Kaya sa tagpong ito, mga kapatid, makikita po ninyo, bakit ang banggit ilalagay na sa ilalagay na yung mga kautusan sa pag-iisip? Bakit sa puso isusulat? Ayun. Kasi nakita ng ating Panginoon na yung pagsunod ng karamihang mga Israel noon, palibasa, yan ay nasa bato, iba ang ginawa nila, sa pagsunod, nagkaroon sila ng maraming pagkukulang, inilagay nila sa proseso ng external obedience kung tawagin. Pagsunod o panlabas na pagsunod. Kaya nga hanggang bagong tipan, makikita po ninyo yung istorya nila eh. Di ba yung 10 utos, palibasa sinabi ilagay sa noo. Ang ginagawa sila, gumagawa sila ng mga librita. Tapos susulatan ng 10 utos, ilalagay ng literal sa noo. Yan, external obedience po tawag po yan. Yung iba naman, mas masaya silang sinusunod nila 10 utos, lalo na kapag may nakakakita. Yan, no? External obedience din po ang tawag po riyan. Dito naman sa ating mga Katagalugan, yan yung mga pagbabalat kayo, kumbaga. Yan, no? Ang ginagawa ng pagsunod, puro panlabas. Sa panahon ng bagong pakikipagtipan, iba na. Inilagay na ng ating Panginoon ang kanyang mga kautusan sa isipan. Yan. At doon sa puso, isinulat ang mga ito, wikanong talata. Kaya sa panibagong kasunduan, hindi na ito pagbabalat kayo. Ang tawag na dito, internal obedience. Itinala na mismo sa ating puso. Internal. Inilagay mismo sa ating isipan. Yan. Kaya kung ikaw ay isang tunay na mananampalatayang Kristiyano, ang pagsunod hindi sa paraan ng pagbabalat kayo. Kasi sa isipan na ito inilagay, itinatak na ito sa ating puso. Ayan. Kaya ibang-iba sa bagong tipanan. Pero ang tanong, sa bagong tipanan ba wala na ang 10 utos? Hindi po. Nandoon pa rin. Hindi po nawala ang 10 utos. Ayan. Winawala lang ng mga taong ayaw sumunod sa 10 utos. Yan po ang totoo dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya uunawain po ninyo yung saling ang Biblia. Yung salitang tipan, ang ibig sabihin niyan tipanan. Yan, kasunduan. Ngayon,
Ano ang meron doon sa unang tipanan? Bakit kailangan ding baguhin maliban doon sa nagkaroon ng kakulangan sa kanila? Meron pang isang bagay din kung bakit kailangan ding baguhin ang unang tipanan at palitan ng bagong tipanan o kasunduan. Ang talata pong yan, makikita po ninyo by context din. Hebreo 8:13 po yan, akyat lang tayo ng 9, talatang 18. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, aralin natin ang context batay sa kanyang larger at saka immediate context. Sabi dito, kaya't ang una mang tipan, ibig sabihin niya na tipanan, kasunduan. Kaya't ang una mang kasunduan o una mang tipanan o una mang agreement. Yan. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Tuloy. Larger context na tayo, Hebreo 9:18. Binabanggit sa atin yung unang kasunduan nila. Yan ay hindi itinalaga na walang dugo o walang pagbubu ng dugo. Ibig sabihin, pinagtibay rin ito sa pagbubu ng dugo. Ayan. Binanggit din sa atin sa Kapitulo 10, 4-8 ng Hebreo ang ganito. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan, mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Ayon. So pinakikita sa atin sa unang tipanan, mayroong pagbubu ng dugo. Kasi sabi sa 9:18, hindi ito na italaga ng walang pagbubu ng dugo. Yung unang tipanan, nagkaroon din ng pagdanak o pagbubuk ng dugo. Dugo ito ng sabi sa Kapitulo 10, yung pagbubu ng dugo na naganap sa unang tipanan bilang pagpapatibay ng kanilang agreement, ay galing sa dugo ng baka, galing sa dugo ng kambing. Sa panahon ng bagong tipanan, hindi na sa dugo ng hayop ang pagpapatibay, kundi sa dugo na mismo ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Sa bagong tipanan, hindi pa rin naaalis ang pagsunod sa 10 utos, mga kapatid. Ang naalis lang yung bisa, yung bisa ng pagpapatibay sa tipanan. Sa unang tipanan, pinagtibay ng dugo ng hayop. Sa bagong tipanan, pinagtibay ng dugo mismo ng ating Panginoong Kristo nang siya'y nabayubay sa krus. Ayan, sa unang tipanan, nagkaroon sila ng pagkukulang sa pagsunod sa Diyos. Sa bagong tipanan, ay ipinagkakatiwala ng ating Panginoon na tayo'y magiging masunurin sa ating Panginoon, sapagkat ang kanyang mga kautusan inilagay na ng ating Panginoon sa ating puso at sa ating isipan. Yan. Ang kailangan natin dito ay lubos na pagsunod sa ating pong Panginoon. Magagawa lamang natin yan, mga kapatid, kapag tayo ay nakakonekta ng lubos sa ating pong Panginoon. Ang pagsunod sa mga kautusang inilagay sa isipan ng tao at sa puso ay masusunod lamang ito ng gusto't naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, sa tulong at biyaya at patnubay ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Yan. Kaya ang pagsunod natin, lagi tayong nakaasa sa biyaya ng ating Panginoon.
Lagi tayong, ang pagsunod natin, laging Christ-centered. Hindi natin to sinusunod, yung mga kautosang ito na inilagay sa isipan at sa puso ng tao para tayo'y makapagyabang. Hindi ho. Kundi, nagiging sangkap ng ating pagiging Kristiyano ang bunga ng pagiging masunurin. Yan. Yun ang kaibahan nating kaysa sa ibang mananampalataya na wala pa sa bagong tipanan. Yan. Kasi sa bagong tipanan, kakaiba na ang sistema. Hindi sinasabi ng mga taong nasa loob ng bagong tipanan na wag nang susundin 10 utos. Yung mga nagsasabi niyan, wala pa sa bagong tipanan. Hindi pa kasangkap sa bagong agreement na ginawa ng ating Panginoon. Kaya kailangan po nila muli nilang isuko ang kanilang buhay, muli silang makipagtipang panibago sa atin pong Panginoong Diyos. Ayan. Yung nagsasabing panis na 10 utos, yung nagsasabing lipas na, yung 10 utos, yung nagsasabing expired na 10 utos, isa lang po ang kahulugan po niyan. Hindi pa sila kasangkap ng bagong tipanan. Wala pa sila doon sa bagong tipanan. Yan lang po ibig sabihin niya, mga kapatid. Yung nagsasabing hindi sila kasama doon sa 10 utos kasi hindi yan utos sa kanila. Isa lang ibig sabihin lang din yan, hindi sila kasama doon sa bagong nakipagtipan sa ating Panginoon. Wala sila doon sa bagong agreement. Yan. Kaya kung papasok sila sa panibagong agreement, yung mga kautusan ng Panginoong Diyos, ilalagay din po yun sa kanilang isipan. Isusulat din yun sa kanilang puso para magkaroon ng external obedience na si Kristo ang sentro ng kanilang buhay ng pagsunod. Hindi na nila ngayon sasabihin na wala na ang 10 utos. Hindi nila ituturo expire na o palis na 10 utos. Kasi nasa bagong tipanan na sila. Pinahahalagahan na ngayon nila yung kasunduan ng bawat isa. Mayroon na silang paggalang sa Diyos, mayroon silang tungkulin na sundin ang kautusan o mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yan. Yan ang palatandaan na sila ay kasama. Kasama na nakipagtipan sa bagong tipanan. Yan. Yan po ibig sabihin yan, mga kapatid. Ngayon. 10:9. Kanina binasa natin 10:4 hanggang 8. Tuloy natin sa 9. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yan, tuloy. Saka sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Ito'y magandang balita, kanina ay ang Biblia. Sa paraphrasing, para mauntindihan natin, yung inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa, ganito natin mababasa. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Ayun. Bakit? Bakit kailangan palitan? 10:1, balik tayo. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan paman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Ayun. Kaya sa panahon nating ito, si Kristo ang siyang kordero ng Diyos na nag-aayos ng kasalanan, na siyang lalong nagpatibay sa bagong tipanan natin sa Panginoon. Yan. Kasi sa bagong tipan, inuulit natin, doon sabi doon sa talatang 10, sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yan. Ito yung bagong tipanan.
Kaya kapag merong isang Kristiyano nagsasabi o nagpapakilalang siya'y Kristiyano, at nagsasabi na hindi na dapat sundin ang 10 utos, abay maliwanag nating maiintindihan na hindi pa siya kabilang doon sa mga tao na napasama sa bagong tipanan. Doon sa panibagong kasunduang ginawa ng ating Panginoon. Yan lang po yan, mga kapatid. Ano po? Yung mga nagsasabing sila'y binili na di umano ng ating Panginoon Jesucristo ng mahalagang dugo, tapos lumalaban sa 10 utos. Ang tawag po dyan, mga kapatid, mga tiwali sa pananampalataya. Kasi kung talagang binili ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, dapat hindi mo itatakwil ang 10 utos. Hindi mo sasabihin, hindi na natin dapat sundin kasi hindi tayo kabilang sa Israel. Hindi mo sasabihin panis na, expire na. Maling aral po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, yung mga tao ng Diyos, hindi hihiwalay sa pagsunod sa 10 utos. Kasi nga, inilagay na ito sa isipan ng tao. Itinatak na sa puso, iniukit, iniletra sa puso ng tao. Kaya masaya tayo, ang bunga ng ating pananampalataya, pagsunod sa kautusan. Kaya nga yung mga nakasama doon sa bagong tipanan, hindi na sila alipin ngayon ng kasalanan. Bakit? Hindi na sila lumalabag doon sa 10 utos. At sa iba pang mga batas. Ang tawag ng Biblia dyan, ganito. Sa 6:17 ng Roma, ang wika, datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Yun. Ito yung mga tunay na napasama sa bagong agreement, sa bagong tipanan. Sila ngayon ay matalimahin sa puso. Bakit sa puso? Kasi nga internal obedience na nangyayari. Inilagay na, itinala sa puso, inilagay sa isipan. Kaya yung mga dating alipin ng kasalanan, sa bagong tipanan na pinagtibay ni Kristo ng kanyang dugo, nagiging matalimahin sa puso. Yan, Kaya hindi nawawala yung 10 utos. Kaya naalala ninyo yung isang talata natin ginamit. Si Apostol Pablo ipinaalala niya at binibigyan niya ng diin di ba? Dapat nga anyang sundin ninyo yung paggalang sa ama't ina, di ba? Kasi ito yung utos, ito yung unang utos na may pangako. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Bakit niya ipinangangaral yun? Nasundin yung bahaging yun ng 10 utos na igalang ang ama at ina. Kasi nalagyan siya ng kautusan sa isip natalaan siya ng kautusan sa puso. Kaya si Apostol Pablo naging matalimahin sa puso, tulad din naman natin. Yan. Kaya tayo hindi na tayo alipin lagyan ko na highlights ito hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yan, di ba? Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang wika nga matalimahin sa puso. Kaya ibig sabihin, pag hindi na alipin ng kasalanan, di tayo yung mga laya na. Bakit tayo yung laya na? Hindi tayo lumalabag Hindi ba ayaw na nating makalabag sa 10 utos? Ngayon, tuloy muna natin bago tayo magpasok ng iba pang mga 17 kanina, tuloy natin 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay nagiging mga alipin kayo ng katwiran. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, pinalaya na tayo ng Panginoon.
Lagay natin ha. Highlights natin. Kaya yung kasalanan, hindi na naghahari sa atin. Kasi pinalaya na tayo mula rito. Hindi na tayo alipin nito. Alipin na tayo ngayon ng katwiran. Katwiran nino yan? Ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga na kay Kristo, na lumapit, nagkaroon ng pumasok sa bagong agreement, sa bagong kasunduan, yan po ay muling dinadamitan ng robe of righteousness ng ating Panginoon. Kaya sa lupang ito, bagamat ang isang mananampalataya ay may kahinaan, bagamat tayo kung minsan ay sa ating pagiging likas, ay nagkakaroon ng pagkakasala na mga hindi sinasadya, kahit na sa tingin ng mga tao'y nagkakasala tayo, pero sa mata ng ating Panginoong Diyos Ama, ang tinitignan niya sa atin yung robe of righteousness ng ating Panginoon. Kaya kahit ng isang mananampalatay nagkakasala, tinatawag pa rin ng Biblia na sila'y mga banal. Yan, sila'y mga banal. Bakit? Sapagkat tayo ay binabalutan ng kalwalhatian ng ating Panginoon o ng kanyang robe of righteousness, ng kanyang katwiran. Ngayon, Brother Fernan, ibig mo bang sabihin ang nakay Kristo na hindi na nagkakasala sa kanyang personal na buhay? Yan. Kung ang titignan nating pamantayan, usukatan, timbangan ng tao, walang makapagsasabi na siya'y matuwid. Kasi lahat tayo nadadapa. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali, ng pagkakasala. Pero kapag ang Diyos ang titingin sa atin, susukatin tayo sa timbangan ng Diyos. Ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung paglilinis na kanyang ginawa sa ating buhay. Yung robe of righteousness ng ating Panginoon. Kaya nga sa tutuwin na halos bawat hakbang natin lagi tayong nananalangin lagi tayong humihingi ng tawad lagi tayong nagsusumamo sa ating Panginoon, hindi ba? Sa tutuwin na naman ng ating pananalangin, ang Diyos naman lagi tayong pinapatawad. Kaya tayo nananatiling malinis sa harap ng ating Ama. Kaya lang siyempre sa mata ng tao, hindi nila tayo makikitang ganon. Pero dahil sa mata ng ating Panginoon, ang tumitingin sa atin, tinatanaw niya tayo bilang isang matuwid na mananampalataya. Di lalo na magiging suwail dito, yung ayaw talaga sumunod sa 10 utos. Kasi kung yun nga sumusunod na sa 10 utos lagi pang sinasabing makasalanan, lagi pa nilang sinasabing hindi matuwid. Di lalo na rito yung ayaw sumunod sa 10 utos. Hindi ho ba? Yan. Kaya doon sa isa pang talata, Efeso 1:13 hanggang 14, ganito pang ating masasabi. Tapos babasa ako ng ating dyan sa comment section. Nasa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos sa sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ayun. Ano po ibig sabihin? Kapag ang tao'y napasama sa panibagong kasunduan na ginawa ng ating Panginoon, sa bagong agreement o sa bagong tipanan, siya po ay pananahanan ng banal na Espiritu. Ang ginamit nga rito tinatakan ng Espiritu Santo. Yan. Sa tekstong Grego, ibig sabihin,
nung tinatakan ng Espiritu Santo, sinertified. Yan. Oh. Oh. Yung nakipag-agreement, tinatakan ng Espiritu Santo. Oh, sinertified ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagtatalaga na tayo ngayon ay tunay na ngang mga hinirang ng Panginoong Diyos. Kaya ang banal na Espiritu nananahan sa atin. Hindi ipinantatatak ang Holy Spirit. Yun pong Holy Spirit ang siya pong nagse-certified, ang siyang nagtatatak. Yan. Kasi persona po yan eh. Yan. Kaya ang Holy Spirit, siya po yung nagbibigay katiyakan ng isang taong pumasok sa panibagong agreement ay magiging bahagi na ngayon ng mana ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya ngayon ang tao dahil pinananahanan, sinesertified ng Holy Spirit, lalo silang nagiging matalimahin sa puso. Lalo silang nagiging masunurin sa 10 utos. Kalinsabay nito, lalabas ang bunga ng banal na Espiritu. Ano pangunahin dyan? Pag-ibig. Sa loob po ng pag-ibig na yan, naririyan po ang 10 utos o yung prinsipyo ng pagsunod sa 10 utos. Yan. Kaya, isang karangalan naman sa atin, na lingkod ng ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng karapatan na maging anak niya. Binigyan tayo ng karapatan na tawaging siya'y ating Ama. At isang karangalan na tayo ay sumunod sa utos ng ating Panginoon. Yan. Kaya doon sa bagong agreement, sa bagong tipanan, hindi po nawawala ang 10 utos na tulad ng sinasabi ng iba. Ayan, ngayon, babasa muna ako rito mga kapatid, Teka, buksan ko yung aking Ayan. Baka meron tayo ritong pwedeng mabati. Okay. Lagyan natin sa okay, yan. Okay, so plus natin. Yan. So shout out kapatid na Ernesto Junior Flores. Yan, nasa Taif KSA po siya ngayon. Good evening po from Joel Galicia. Rosalita Balmes, likewise po, good evening rin po. Sabi ng kapatid na Patalindog, quoted sa Hebreo 8:9, 8:8 hanggang 9. Lakihan natin yan. Palakihan natin yung ni Brother Samuel. Okay. Yan. Hebreo 8:8 hanggang 9, Tagalog Biblia. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw. Sinabi ng Panginoon, o sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan
sabi ng Panginoon. Lagyan natin ng ano ito. Yan. Sapagkat palagyan natin emphasis. Yan. Kita ba? Kita? Yan. Sapagkat sila hindi na natili sa aking tipan. At dahil sa hindi nila pananatili, ang tawag doon, may kakulangan sila. Ayun, nagkulang sila sa pagsunod, sa pagtupad sa kanilang kasunduan. Hindi sila nanatili sa aking tipan, sabi ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos gagawa ng isang bagong tipanan, o gagawa ng isang ulit bagong pakikipagtipan. Maliwanag ano mga kapatid, no? Klaro po yan mga kapatid, ha? Ngayon, kaya tayong mga na kay Kristo ngayon, na napabilang sa panibagong tipanan na sinelyuhan ng banal na Espiritu, na tayo ngayon ay certified ng Holy Spirit. Hindi na tayo ngayon magtataka kung bakit may mga tao na lagi tayong tinutokso, na lagi tayong inaaglahi, na lagi tayong binabanas. Hindi rin tayo magtataka kung bakit lagi tayong inaalimura ng mga makasanlibutan at ng mga ahente ni Satanas. Bakit? Sapagkat tayo ngayon ay kabilang sa bayan ng Diyos. Nakikita nila ang ating pagtsatsaga sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng kaliwat kanang pagyurak ng iba, ay nananatili tayong matatag at matyaga na tumutupad sa kautusan ng ating Panginoon, sapagkat ito'y inilagay mismo ng ating Panginoon sa ating isipan at sa ating puso. Kaya hindi tayo dapat manghina sa ginagawa nilang ito. Manatili tayong matatag. Kaya sabi doon sa aklat ng Apokalipsis, di ba? Ayan. Lapag nga natin sa screen po yun. Ayan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ano raw ginagawa ng mga banal? Samantalang sila ay nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus, mayroong pagtsatsaga. Nandun yung kalang pagpupursigi na masunod ang kalooban ng ating Panginoon. At dahil dito, sa katsagaan ng mga banal, sa kanilang pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon, dito naman galit na galit ang mga makasanlibutan. Dito naman galit na galit, banas na banas, yung mga ahente ng kadiliman. Dito naman lalo silang nanggagalaiti. Pero tayo'y nananatiling matyaga sa kabila ng lahat ng ito. Tingnan ninyo, hindi katakataka, kasi si Satanas man ay galit din sa atin. 12:17 na Apokalipsis, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Kanino daw galit ang dragon? Sa babae. Sino yung babae? Yan po yung iglesia. Ano ginawa ng dragon?
Binaka niya yung nalabi sa iglesia. Sino po yung nalabi sa iglesia? Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church, na siyang bumangon nang muli itong tawagin ng ating Panginoon at pagsamasamahin noong 1800s. Ito po ang nalabing iglesia, na kinagagalitan mismo ng dragon. Yan po'y ang Seventh-day Adventist Church. Kaya doon sa mga hindi pa kabilang sa Seventh-day Adventist Church, akin po kayong tinatawagan, mga kapatid. Akin po kayong inaanyayahan na umanib sa nag-iisang tunay na iglesia sa huling panahon. Sa nalabing iglesia, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Bukas po ang aming mga kapilya sa tuwing Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi, Sabado ng maghapon. Pakilala po kayo, samantalang kayo'y inaanyayahan kong bumisita sa kanya-kanya naming mga kapilya. Pakilala po kayo upang kayo'y mapaglingkuran ng amin pong mga elders, ng aming mga diakono at ng iba pang mga leaders ng iglesia. Nandyan din po ang aming mga Facebook. Pwede po kayong magtanong, pwede po kayong mag-message sa amin, kahit na personal message. At kami po ay magiging katuwang ninyo sa pag-aaral ng katotohanan upang kayo'y mapabilang sa tunay na nalabing iglesia, na siyang kinagagalitan ng dragon, na mga matyagang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, upang kayo ay mapabilang sa tunay na iglesyang hindi itinatakwil ang 10 utos. Nais ko kayong mapabilang sa iglesyang hindi nangangaral, hindi nagsasabing wala na ang 10 utos, panis na 10 utos, expire na, at kung ano-ano pa. Nais ko kayong dalhin, mga kapatid, dito sa tunay na iglesia, kung saan ang inyong malit na lingkod ay naroroon. Kayo po ay aming tutulungan na magsaliksik ng tunay na katotohanan at sama-sama nating hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya nga ang tawag ng banal na kasulatan diyan po sa mga taong tumutupad sa 10 utos, sa mga taong matyaga sa pagtupad sa 10 utos, ang tawag po diyan ay mga banal. Kasangkap ng nalabing iglesia o nalabi sa binhi ng babae, sa nalabing iglesia, na siyang kinakatawanan ng 3 angels message. Walang ibang nag-aangkin sa panahon ito ng kalagayang yan, sapagkat hindi sila nababagay sa pangangaral ng 3 angels message. Hindi rin sila ang nalabing iglesia. Hindi rin sila ang matyaga sa pagsunod sa 10 utos, kundi tanging-tangi ang mga Seventh-day Adventist Church members lamang. Kaya dito ko po kayo inaanyayahan, mga kapatid. Samahan po ninyo kami sa pagtupad sa banal na utos ng ating Panginoon. Samahan ninyo kami sa paghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kayo man din ay maging tulad namin na maging sabik na makita na ang ating Panginoong Diyos Ama. At sa lahat ng mga napasama sa panibagong agreement, sa panibagong kasunduan, ang tawag sa atin ay mga peculiar people, mga kakaiba,
itinanging bayan. Tignan ho ninyo sa Kapitulo 2 ng unang Pedro 9 hanggang 10. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Dati hindi kabilang sa agreement ng ating Panginoon. Dati hindi bayan ng ating Panginoon. Pero ngayong tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo at pumasok tayo sa panibagong agreement, sa panibagong kasunduan, tayo ngayon ay bayan ng Diyos. Kinikilala bilang mga peculiar people, mga taong matyaga sa pagtupad sa 10 utos at may pananampalatayang taglay ni Jesus. Ang iglesyang kinagagalitan at kinamumuhian ng dragon, na siyang nalabing iglesia, na siyang kinakatawanan ng 3 angels message. Wala pong iba, mga kaibigan at mga kapatid, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Ngayon, dadako muna ako rito, mga kapatid, sa comment section. Yan. Shoutout muna ako kay kapatid na Jocelyn B. Cardino. Amen, sabi niya, God bless po sa inyong programa. Likewise po, kapatid na Jocelyn B. Cardino. Ayan. Alright, mga kapatid. So, tignan ko muna, mga kapatid, kung sino yung hindi natin nabati. Ayan. Meron akong hindi mga nabati dito sa ating program. Okay. Aha. Okay, shout out kay Jodelson Liagas. Sa Liagas family, ay mapagpalang gabi po riyan, Liagas family. Mon Dante Barona. Yan, shout out sa iyo, kapatid na Mon Dante Barona. Rudy Golben Junio Jr. Yan, shout out po. Sino pa? Ingrid Mateo, Menard Febrero, kay Joel Colantro Bandola, para mga nabati ko na sila, no? Tingnan pa natin, ha? Alright. Na natin kung nakikita nyo ba yung aking ano. Wala na, no? Wala. Okay. Jack Sumalinog. Okay. Shout out Jack Sumalinog. Nakikita ba? Yan, at kinamerahan ko yung mismong wall natin, no? Shout out Jack Sumalinog, ACR Adventist. Yan, Council Katagan. Yan. Shout out po sa inyo. Ramil Gorgonio. Yan. Okay. Palakihin natin din yan. Yan. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Yan. Buti na lang naka-PPT tayo para madaling na maipost, ano? Alright. So, syempre, binabati rin natin, ano, ang ating ayun, meron pa ako na ano. Okay. Yan, kita ba? Okay, shoutout po kay kapatid na Emmy Alfonso. Asan na ba yung aking libro na yun, mama? Pangatlo, sa ilalim.
sa ilalim. Yan. Okay. Shoutout ko muna, no? At binabati natin ang mapagpalang hapon, kapatid na Emmy Alfonso. Ganon din kay kapatid na Fe Bayungan Alday. Mapagpalang gabi po sa inyo. Felix Magbuhos. Yan. Sabi ni kapatid na Fe Bayungan Alday from Kalatagan SDA Church. Yan. Shoutout po sa lahat ng member ng Kalatagan SDA Church, mga kapatid, mga kaibigan. Okay. Good evening, Brother Fernand from Taysan, Batangas. Yan. Felix Magbuhos. Shoutout po sa inyo. At sa Taysan, Batangas, makapatira natin dyan ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good eve po, God bless, sabi ni Fi Bayongan Alday. Alright. Okay. So binabati natin, sinashoutout Argente family. Ano po, at dyan sa kaibigan natin, sila Pastor Dave Argente at ang amin pong director dyan ng ayon sa kasulatan, ang kapatid na Dondon Argente. Ayun. Ang inyo pong malit na lingkod ay nirigaluhan ng libro. Yan. Isang napakagandang libro. Ayan, ano po? Revisiting the Trinity. Yan, ang editor po ay si Alberto Tim. Yan. Napakaganda po ito, no? At may kasama po yan. Ito pang isa. Ayan. Yan, dalawa po itong naibigay sa atin, ano? Yung isa ay Revisiting Trinity. Ito naman pong isa ay Exploring the Trinity. Yan, napakaganda po. Okay. Ang editor naman nitong Exploring the Trinity ay si Clinton Wallen and John Peckham. Yan. Okay, so parehong maganda ito. Isasama natin yung nilalaman ito sa pagbo-broadcast natin, ano? Yan, alamin natin ano ba yung mga nilalaman at mga matututunan natin dito sa Revisiting the Trinity at saka sa Exploring the Trinity. Yan. Salamat kapatid na Dondon Argente, dito po sa inyong napakagandang regalo, kasi ang mag-asawa pong Argente ay pumunta po sa ibang bansa. Dumalaw po doon sa General Conference. At nagkaroon ng pagkakataon na bumili sila ng libro doon. Ayun, at tayo narigaluhan. Ayan, so salamat po sa Argente family. Yan. Ano ma? O nga, Argente. Ano na banggit ko? Okay. So salamat sa amin pong director Dondon Argente. Sa inyo pong napagandang mga aklat na ito. Ayan, at napaka-importante po nito sa inyo pong malit na lingkod. Ayan. Alright. O siya mga kapatid, pansamantala ay dyan muna natin tinatapos ang atin pong pagtatalakay ng Hebreo 8.13. Tanda lamang po natin mga kapatid, ang Hebreo 8.13 ay hindi po susing talata para patunayang wala na ang 10 utos. Hindi akma ang 8.13 ng Hebreo para sabihing lipas na ang 10 utos o panis na, expire na ang 10 utos. Hindi dapat sitasin ang Hebreo 8.13 para sabihing hindi tayo sakop ng pagsunod sa 10 utos. Sinasabi lamang ng 8.13 ng Hebreo na ang Diyos ay mayroong panibagong pakikipagtipang gagawin sa kanyang bayan, sapagkat ang unang agreement sa pagitan ng Diyos at ng Israel ay nagkaroon ng kakulangan sa pagsunod ang Israel dahil sa hindi nila pananatili
sa pagsunod sa atin pong Panginoon. Sa panibagong agreement, ang mga kautusan ng ating Panginoon, inilalagay na ng ating Panginoon sa isipan ng kanyang mga lingkod. Iginuguhit na ito ng malalim sa puso ng kanyang mga anak. Kaya ang pagsunod natin ngayon ay mula sa puso, isang pagsunod na hindi matatawaran, na punong-puno ng kaligayahan. Sa kabila ng mga ito, nananatili tayo na umaasa sa biyaya ng ating Panginoon. At lagi nating hinihiling sa ating Panginoong Diyos na sa bawat pagsunod natin sa kanyang mga utos ay lagi niya tayong tutulungan at tayo po'y laging papatnubayan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, pansamantala, diyan muna natin iniwan ang atin pong magiging pag-aaral ngayon pong gabi. Pansamantala po, tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin Diyos, maraming salamat po sa inyong pong pangasiwa, sa inyong pagsama sa aming ginawang pag-aaral. Patuloy po kayong maparangalan at manwalhati, Ama. Maraming kaluluwa nawa ang mamulat sa katotohanan at madala sa inyong itinalagang iglesia, na siyang magmamana ng buhay na wala hanggan. Dalangin din po namin ang mga binabible study, mga kapatiran na nasa panlulupaypay, mga kapatirang nagpapahinga sa pananampalataya, inyo po silang muling tawagin, palakasin. Mga kaibigang wala pa, ipasok po ninyo sa pananampalatayang ito upang kayo po ay sama-sama naming makita ng hayagan, Ama, diyan sa langit na bayan. Patawad pong muli sa aming pagkukulang, pagkakasala. Dinadalangin po namin ito, Ama, sa pamamagitan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, iniiwan ko po kayo sa mapagmahal na palad ng ating Panginoon. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida. Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forever.
forevermore.